Habang nararanasan na natin ang nakapipinsalang epekto ng pagbabago ng klima na dulot ng tao, patuloy pa ring nabibigo ang mga kinauukulan, natuparin at ipatupad ang mga pangakong pagbabawas ng emisyon na makakatulong sa pagpigil ng karagdagang pag-init ng mundo. Kaya, ano ang magiging itsura ng ating mundo sa susunod na 30 hanggang 80 years kung magpapatuloy tayo sa kasalukuyang landas? Bagamat imposible ang malaman ng eksakto kung paano magaganap ang susunod na dekada, gumawa na ng mga forecast ang mga sayantipiko at eksperto sa klima, isinasaalang-alang ang kasalukuyang kalagayan. Ang hinaharap na kanilang ilalarawan ay madilim, ngunit tandaan, may panahon pa para tiyakin na hindi ito maging katotohanan. Sa darating na taong 2050, lalagpas na tayo sa target na 1.5 degrees na ipinangako ng mga bansa sa mundo. Ang mundo ay uminit na ng 2 degrees mula noong 1800s nang magsimula ang malawakang pagsusunog ng fossil fuels. Ang mga ulat tungkol sa heat waves at wildfires ay regular na laman ng balita sa gabi. Ang mga araw ng tag-init ay umaabot sa mahigit 40 degrees sa London at 45 degrees sa Delhi, dahil ang matinding init ay nasa 8 hanggang 9 na beses na mas madalas. Ang mga mataas na temperaturang ito ay nagdudulot ng malawakang brownout dahil nahihirapan ang mga power grids na tugunan ng pangangailangan ng enerhiya para maayos na mapalamig ang mga tahanan. Ang mga sirena ng ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Dinadala ang mga pasyenteng nakararanas ng heat stroke, dehydration at pagkahapo. Ang timog kanlurang Estados Unidos, timog ng Africa at silangang Australia ay nakakaranas ng mas mahahaba, mas madalas at mas matinding tagtuyot. Samantala, ang Pilipinas, Indonesia at Japan ay mas madalas na makararanas ng malakas na pag-ulan dahil ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-evaporate ng tubig at mas maraming tubig sa atmosfera. Habang nagiging mas hindi pangkaraniwan ang panahon, ang ilang komunidad ay hindi kayang sumabay sa muling pagtatayo ng palaging nasisira. Marami ang lumilipat sa mga lungsod kung saan nahaharap sila sa kakulangan ng pabahay at trabaho. Nararamdaman ang kakulangan ng mga mapagkukunan sa mga ward ng bagong panganak na intensive care dahil ang pagtaas ng temperatura at polusyon sa hangin ay nagdudulot ng mas mataas na bilang ng mga napaaga at mababang timbang na panganganak. Mas maraming bata ang nagkakaroon ng hika at sakit sa paghinga, at ang mga kaso ay tumataas sa mga komunidad na regular na nalalantad sa usok ng forest fire. Ang pandaigdigang emisyon na idinaragdag sa atmosfera bawat taon ay sa wakas nagsisimulang magpatag salamat sa aksyon ng iba't ibang sektor, ngunit ito ay ilang dekada ng huli. Nabigo tayong maabot ang net zero sa tamang panahon. Bilang resulta, sa taong 2100s ang mundo ay uminit pa ng 0.5 hanggang 1.5 degrees. Higit sa kalahati ng natitirang mga glacier natin ay natunaw na. Habang umiinit ang dagat, ang dami nito ay tumataas dahil sa thermal expansion. Pinagsama, itataas nito ang antas ng dagat ng higit sa 1 metro. Ang buong mga bansa, tulad ng Marshall Islands at Tuvalu, ay hindi na matitirhan dahil ang malaking bahagi ng kanilang mga isla ay lumubog na. Ang ilang mga isla tulad ng Maldives ay gumastos ng bilyon-bilyon para magtayo ng mga interconnected rafts na naglalaman ng mga apartment, paaralan at restaurant na lumulutang sa ibabaw ng kanilang mga lubog na lungsod. Ang mga climate migrants na muling nanirahan sa Jakarta, Mumbai at Lagos ay napilitang lisanin muli ang kanilang mga tahanan dahil ang tumataas na alon at matitinding bagyo ay binabaha ang mga gusali at sinisira ang infrastruktura. Sa kabuuan, 250 milyong tao ang napalikas. Ang ilang mga mayamang lungsod tulad ng New York at Shanghai ay sinusubukang mag-adapt, itinaas ang mga gusali at mga kalsada. 10 metrong taas ng seawalls ang pumapalibot sa mga baybayin ng lungsod. Ang mga bata ay natututo tungkol sa mga nawawalang sea life na minsang nanirahan sa mga bahagi ng karagatan.
Lahat ng ito ay nawala dahil sa pagtaas ng temperatura ng ibabaw ng tubig. Ang presyo ng mga grocery ay sumisipa pataas, habang ang kakulangan sa pagkain at tubig ay nararamdaman sa lahat ng komunidad. Ang mga prutas at produkto na matagal nang itinatanim sa mga tropiko at subtropiko ay bihira nang makita sa mga tindahan dahil ang matinding init at tumataas na humidity ay nagiging delikado para sa mga magsasaka na magtrabaho sa labas. Ang hindi mahulaan na heat waves, tagtuyot at pagbaha ay sumisira sa mga maliliit na magsasaka sa Africa, Asia at South America na dati ay nagpo-produce ng 1/3 ng pagkain sa mundo. Daan-daang milyong tao ang nagtutulak sa gutom at taggutom. Ang mga forecast sa klima ay maaaring maging napakalaki at nakakatakot. Gayunpaman, marami sa mga eksperto na responsable para sa mga pagtatayang ito ay nananatiling positibo. Simula nang magsimulang gumawa ng mga hakbang ang mga bansa upang pababain ang kanilang mga emisyon, ang mga forecast ng pag-init ay bumaba. Sa loob ng wala pang isang dekada, nabawasan natin ang ating tinatayang mga rate ng emisyon, kaya hindi na tayo nasa landas na maabot ang halos 4 degrees na pag-init. Ang mga patakaran na namumuhunan sa renewable energy sources, nagbabawas ng produksyon ng fossil fuel, sumusuporta sa electric transportation, nagpoprotekta sa ating mga kagubatan, at nagre-regulate sa industriya ay makakatulong na mabawasan ang pinakamasamang epekto ng pagbabago ng klima. Ngunit binigyang diin din ng mga eksperto sa klima na ang kasalukuyang mga patakaran at pangako ay hindi sapat sa bilis o saklaw. Ang pagpapakilos ng tunay na pagbabago ay mangangailangan ng matapang na mga solusyon, inobasyon at kolektibong aksyon. May panahon pa upang muling isulat ang ating hinaharap at bawat ikasampung bahagi ng degree ay mahalaga. Maraming salamat at panoorin ang iba pang weather trivias.